ano-anong putahe nga ba ang magagawa natin sa isang buong tupa? Sa aking pagbisita sa Bean and Jelly's Farm Resort, wala tayong laman, buto at balat ng tupa na sasayangin. Gusto kong ma-recreate yung authentic ng paggawa ng shawarma at pagkain ng shawarma. Kaya natin pinagdadaanan tong gantong kahirap na contraption. So for this lamb stew, we will be using dark beer. Naisip lang na bigyan nila ako ng challenge. Na come up with a dish na hindi ko pa nagagawa, sa tingin ko magwo-work with lamb meat. So gagawa tayo ng sweet and sour. At ang lamb dishes na iluluto ko, ihahain ko sa isang salo-salo para ipagdiwang ang tagumpay na mag-asawang natupad ang kanilang pangarap na magtayo ng isang farm resort. Kasi parang nanghinayang ako dun sa land. So why not use it for something na makakapag-produce ng food? It's going to be another exciting food adventure! At sisiguraduhin ko na, you won't be disappointed! Hindi ako mapapahiya, sir. Game, okay na to. Ilang araw bago ako pumunta sa Bean and Jelly's Farm, tinatrabaho ko ng isang special cooking contraption na gagamitin ko sa pag-iihaw ng lamb shawarma. To create our DIY shawarma griller, nag-recycle at nag-welding kami ng bakal sa tulong ni Tito Mike at ni Kuya Ramil. So this is the contraption na ginawa natin for our DIY shawarma griller. So ito yung pinakamagiging part kung saan natin ilalagay yung kahoy. Yan. So ang mangyayari dyan is habang umaapoy, nagbabaga yung ating kahoy, nasa gitna naman yung ating karne, and then yung init na nanggagaling sa side na to would somehow cook yung nasa gitna. So yun lang yung logic behind this design. And let's see kung makakatapos tayo ng shawarma. Ngayong handa na ang ating griller, oras na para ipasok ang ating main attraction. Now, for our marinade, we'll be mixing yogurt and then yung mga spices na meron tayo dito. So we have coriander seeds, ground. We have cinnamon, turmeric, of course, cumin. We'll add some pepper, Salt, garlic, of course. tapos lemon juice. Ideally, you'd want to marinate this for 12 hours or overnight. Pero since na-anticipate ko naman na medyo slow cooking yung mangyayaring method doon sa ating sariling contraption, I think yung time na yun would be more than enough para ma-infuse natin yung flavors na gusto natin. Gusto kong ma-recreate yung authentic na experience ng paggawa ng shawarma at pagkain ng shawarma. Kaya natin pinagdadaanan tong gantong kahirap na contraption. So, tutusok na natin yung ating meat, pero since we have here, marami tayong kamatis, sama na rin natin yan. Para na rin siyang magsisilbi na stopper natin doon sa ating meat. So, itutusok lang natin to layer by layer. Mas maganda to kung tatabasan mo pa siya para mas pantay yung pagkakakat. But since konti lang yung meat natin, aagapan na lang natin to by closely monitoring kung ano yung part na mas naluluto na, saka natin tatabasin. This is not one of those easy meals na gagawin mo, especially pag gagayahin mo yung ating rig. Pero with the flavor that I'm anticipating na
makikreate natin out of this would be something that I'm really looking forward to. I'm anticipating na this would take us around 2 to 3 hours para matapos yung entire cooking process. All our efforts, I think, mababalikan yan ng flavors na matitikman natin after maluto yung ating lamb. Siyempre, bago natin iserve yung ating shawarma, it's best, it's even a crime nang wala itong sauce. Gagawa tayo ng sauce. Chili. Kung gusto mo ng medyo maanghang, we have here tomato sauce para ma-maintain natin yung red na color. Cayenne or chili powder, pwede mong lagyan. So, depende sa level ng heat na gusto mong ilagay. We also have coriander powder, cumin. Kung medyo alanganin ka na may mga buo-buo pa dyan na spices tsaka chili powder, you can actually pass this through a strainer. So there's our chili sauce. Garlic sauce naman ang hindi pwedeng mawala sa shawarma natin na nakasanayan. Papakita ko lang sa inyo yung isa sa mga Lebanese garlic sauce na napakasimple lang, pero grabe, sobrang sarap nito. Purong bawang, mantika. Konting acid siguro, optional. Gagawa tayo ng toom. So, our garlic, oil, we're using olive oil. Season natin ng salt. So, biniblend lang natin siya to have a smooth consistency. Almost creamy na nga kung titingnan natin. And then just to cut through the richness ng ating garlic, we're gonna add a squeeze of lemon. Ganun kasimple. Meron tayong garlic sauce. Maangas. Habang hinihintay kong maluto ang shawarma, naglakad muna kami ni Sir Jun at Ma'am Fe sa paligid ng farm para kilatisin ang ilan sa kanilang mga tanim. Aside po sa mga farm animals ninyo, Sir Jun and Ma'am Fe, ano po ang you're very proud of you have accomplished so far dito sa Bean and Jelly's? Siguro yung mga fruit-bearing trees kasi nagtanim din kami rito ng iba't ibang klase ng Prutas. prutas eh. Pero bakit po ninyo naisip na magtanim ng iba't ibang fruit trees? Siguro it's more of mag-develop siguro ng mga food na hindi mo usually makikita sa nakakain ng ordinary Filipino. Yes. At gamit nga ang prutas na napitas natin dito sa Bean and Jelly's, on the spot akong nakaisip ng isang masarap na inumin. Siyempre, meron tayong pambara. Kailangan lang natin gawin yung panulak. Sakto, maraming mga dwarf coconuts dito sila, Sir, sila Ma'am Fe. Gagawa tayo ng very unusual concoction. Buko kamyas. Diba? Something you haven't heard before. So yung ating buko juice. Lagyan na natin yung ating juicing kamyas. Para lang din mas creamy, lagyan na natin ng buko meat. Hindi ako mapapahiya, sir. Game, okay na to. Rock and roll na to. Ito po yung inyong ginawang merienda para sa team ng Farm to Table. Ito naman po yung sa aming prepare. Gamit po ang inyong tupa. So please, get one and pass po.
Ito naman po, ang ating buko kamyas. Tikman po ninyo, hatulan, at sana'y inyong ma-enjoy. Ano siya, chef? It's diversion dun sa regular na nakakain namin shawarma. Kapag sinearch mo sa internet ang Bean and Jelly's Farm Resort sa Magallanes, Cavite, tatambad sa'yo ang serene sights, relaxing amenities, and farm-to-table delights na handog nila sa kanilang mga bisita. Bukod dyan, dinarayo rin ang Bean and Jelly's dahil malapit ito sa isang ilog kung saan pwede kang magtampisaw at magpalamig. Pero bukod sa ecotourism na kanilang pinopromote, may mas malalim ding advokasya sina Dr. Fe and Architect June nang itaguyod nila ang kanilang dream property. Anong purpose ng pagtatayo po ninyo ng farm na to? Parang settlement for retirement. Then food production yun kasi gusto ko mag-produce ng food talaga na malilesen din yung syempre gasto sa market. Yes. Okay. Consumption din lang muna ng mga tauhan. Syempre nakakapagod sa Manila pag lagi ka nag-work lang. Tapos hindi sila limited sa oras ng pag-i-stay. Pag gusto nila ng 2 days, pwede naman. Kasi uso din naman ng mga work from home. Oh, yes. At the same time, nakakapag-leisure sila. Kasi parang nanghinayang ako dun sa land na for how many years, wala kasi siya talagang nakatanim, mostly damo lang. So why not use it for something na makakapag-produce ng food? Okay. Even po yung inyong baka, Sir Jun, kung ano? Mabait yan. Imported. Ano yan, Holstein. Ang Holstein po is known for Milk yung talaga. production talaga siya eh. Hello. Tapos ito po yung pakain nila, yung Yan, banana stalk, banana trunk. Itong grapes ninyo, ilang taon na po ito? Siguro mga 5 years na to. 5 years. So harvestan nyo na po ito? Apo. Actually, ang buhay ng grapes, maabot Daan ng ng taon, di ba? 100 years Oh, eh. Napasa tama lang yung pag-aalaga mo. Yung huli naming technician, sinabi niya sa amin na ito hindi dapat katabi ng ubas. Yung coconut Kasi po? acidic daw ang ugat Ugat ng coconut for the ubas. Oh. Nauna tong dwarf na nyog kaysa sa ubas. So hindi na rin namin tinanggal. Ang ginagawa na lang kung alin yung nag-thrive na puno, yun na lang din yung ginagrafting niya. Okay. Yun po. Then they started grafting. Okay. So sa isang puno, pwede ka mag-graft ng several variety. Tapos titingnan na lang kung saan siya nag-cut, tapos yun na yung magiging fruiting niya. May purpose po kayong naisip? Siguro for entertainment lang sa mga bata para makita rin nila yung mga hayop. Di kasi common yung pony. Yung mga bata na isasakay namin dyan na hindi natatakot. Nanay, Hindi lang matatanda kundi pati mga bata rin. Maraming matututunan sa kanilang pagbisita dito sa farm. Lalo pat malaya nilang makakasalamuha ang furry and feathery residents ng Bean and Jelly's. Tatlo yan initially. Apat. Plus isang roaming. Kaya, Roaming po na ostrich? Nakakatakot naman yun, ma'am. Hindi. Mabait siya. Ito, tatlo initially. We thought 2 girls, 1 boy. Turned out, 3 girls. Tapos, nung nagbagyo, yun, hindi nakasurvive yung dalawa. Yun, naghanap kami ng partner niya. Yun sana ang plano namin, paramihin yung peacock at ostrich dito. Yung iba naming hayop dito, for example, yung mga manok, medyo give up na namin, rabbit. Kasi yung sa patuka din, sobrang tumaas. Bakit po ba ang ostrich low maintenance lang? Mga dahon-dahon Dahon lang yan eh, yung malunggay gustong-gusto niya. Sila ang kumakain ng damo. Mapapansin mo naman, yung napapaikutan niya, wala nang damo. Yung abot lang nung head niya, yun yung nakakain niya. The shank, and I'm also considering on using yung kanyang neck. So for this lamb stew, we will be using dark beer. So yung dark beer natin ang iniisip kong magtatago nung anggo na meron yung ating lamb.
So cut ko lang into portions. Now, if you're going to recreate this dish, definitely sa mga supermarkets, pre-cut na yung inyong lamb na mabibili. So you don't have to go through this kind of hassle para lang makapaghain ng isang masarap na lamb stew. Hot pan, put in our butter. Ngayon, direkta ko nang ilalagay yung ating meat. Kung mapapansin niyo, malalaking tipak ito. So, matagal-tagal na cooking process ang mangyayari dito. That's why we're using our pressure cooker. We're going to pour in our dark beer. For those na hindi sanay gumamit ng alak or nag-aalala na pag gumamit sila ng alak eh baka malasing sila, don't worry po kasi the entire cooking process would easily cook off yung alcohol or any trace na meron doon sa ipanggagawa ninyo ng stock. So, safe na safe po yan. We're going to reduce this by at least half bago natin ilagay yung ating stock. So, once na na-reduce na natin yung ating serbesa, pwede na natin ilagay yung ating mga dried herbs. Let's start off with our rosemary, thyme, and dried oregano. Then, season lang din natin siya ng W sauce or Worcestershire sauce. And some soy sauce. Then, finally, yung ating stock. So, gagawin natin dito, ilalak na natin yung ating cooker. And then after that, saka natin i-reduce yung pinaka-stock niya. As we wait for the stock to reduce, ihanda na rin natin ang ating mga pansahog sa ating lamb stew. Potatoes and carrots. Five minutes ulit. So, naisip lang na bigyan nila ako ng challenge. Na come up with a dish na hindi ko pa nagagawa na sa tingin ko magwo-work with lamb meat. So, gagawa tayo ng sweet and sour. So, that's something na I don't think Ino-offer sa kahit anong restaurant. Mapa Middle East pa yan or Mediterranean na meron silang sweet and sour lamb. In my mind, I think the flavors would easily work with this kind of meat. Pero, subukan natin. Of course, let's season it first with some salt. So habang inaantay nating uminit yung ating pan, i-coat lang natin, ito-toss lang natin sa cornstarch yung ating meat. So maganda na yung caramelization, yung browning na meron dun sa pan natin. I'm gonna add our tomato paste. After ng onions natin, garlic naman. Then, deglaze natin ng ating pineapple juice. Next, yung ating tomato sauce. And brown sugar. Bay leaves. And pepper. Pineapple chunks. There's our sweet and sour. Season lang natin ng more salt. And then, yung carry-over cooking o yung
init na meron pa tayo dito sa pan ang mag-finish naman doon sa ating bell pepper. Yung inyo pong kanyan, inyong lamb. Yes. So, lamb stew and sweet and sour. Kasi challenge nila ako, gumawa daw ako ng lamb dish na hindi mo maririnig madalas. Yung inaalagaan nyo ditong lamb, for meat po talaga siya. Yes, oo. Yes. Binibenta nyo po talaga siyang binibenta. for meat. Okay. For hopefully, future, kung magpo-flourish pa din yung propagation ng lamb. Okay. Hopefully, we can distribute sa nearby restaurants. But for now, personal use. Opo. Meron kami natikman before, birthday ng isang friend. They stuffed it with Mediterranean dishes. Yun, nakakain din kami ng ganun before. Unique Sarap. yun ah. Pero meron kasi din silang sariling pugon. Doon sa Kamusta, lugar sir? nila. Ano yun? Approve. Ang harap ng sauce. Usually kasi yung nakakain natin sa restaurant ng mga tupa, imported siya Apo. Frozen na. Pag kumakain kayo madalas ng lamb, ang partner niya is heavy spices like cumin, cinnamon. Meron din ako na-try na may mga nuts. Yeah, Yung po. kanilang rice. Mm-mm. Pero ano siya, creamy yung sauce niya. Mas malambot talaga yung... Makita nyo naman po Meat. yung kwan. Yes. Ayan po, oh. Ganda nga yun. Oily siya pag tinignan mo, pero hindi siya pag kinain mo. But that is the fat coming from the sheep. From the lamb din po eh. Which, sabi ko nga po, I preach, animal fat is better. Harap siya. Bukod sa ating sweet and sour lamb, narito ulit ang iba pang lamb dishes na itinampok natin kanina. Get ready for our quickie recipe recap. For our lamb shawarma, pira-pirasuhin natin ang karne ng tupa. Tapos ibabad sa marinade na gawa sa yogurt, cinnamon powder, coriander seeds, cumin, salt, pepper, garlic, and lemon juice. Habang tinutuhog ang karne sa barbecue stick, samahan ito ng fresh tomatoes. Para sa ating mga sausawan, create a chili sauce by combining tomato sauce, cayenne pepper, coriander powder, and cumin. You can also make garlic sauce from scratch by blending fresh garlic and olive oil, seasoned with salt. In making a lamb stew, melt butter in the pressure cooker, then add your lamb cuts. Saute the meat with onions, then pour your dark beer. Pakuluin hanggang mag-reduce ang sabaw. Ibuhos ang stock. Budburan ng rosemary, thyme, and dried oregano. Season with Worcestershire sauce and soy sauce. Ngayong gabi, ipinamahala sa atin ni Mang Fe and Sir June na anuman ang nasimulan mong karera, makakamit mo ang iyong pangarap basta ikaw ay nagsusumikap. Hindi lang para itaguyod ang iyong sarili, kundi para makatulong na rin sa iyong kapwa.